Yun nga, Tony, bago ka dumating, kasi kahapon nagpatawag ng press conference yan, diba, si Governor Chavez Singson, at Yes. nakadalo tayo ron. Ang panawagan niya, sabi niya sa mga estudyante, lalo yung mga high schools, junior high school, senior high school, at mga college students, ay wag na munang pumasok sa kanilang mga eskwela at magprotesta habang hindi napapalitan ng mga namumuno sa pamahalaan, no, hangga't hindi na natatapos yung corruption. Pero nung tinanong natin, no, personal tayo nagtanong during the press conference kung meron na siyang nakausap ng mga student organizations o student leaders para ma-execute nung kanyang suggestion na yan, sabi niya wala pa. Suggestion lang yung kanya. So mababaw, no, walang laman kung tutuusin yung yung kanyang panawagan ng youth-led peaceful revolution di umano. Well, honestly, no, nasusubaybayan ko naman yan si Governor Chavez. Obviously, former Governor Chavez, obviously, meron pa siyang political ambitions. Nakakatalawa lang na ang pinananawagan niya ay mga high school students. Mm-hmm. No? Hindi pa naman nakakaboto yung mga yan. At actual high school students, hindi pa fully developed ang mga brains niya mga yan. Kasi for human beings, ang mga brains natin ay fully developed pag 21 lang. Yan ang gusto ng mga politiko, maging mangmang. Ayaw niya papasukin, wag daw pumasok para hindi na makapag-aral, hindi na ma-educate yung mga tao. Ang mga politiko, gusto nila maging mangmang ang mga kababayan natin para mauto-uto nila. Yeah, agree ako sa yan, no? Kasi kahit yung kasi galing din naman tayo sa sa student movement nung college tayo eh. Lalo na ako, pareho tayo. Yung mga student organizations na yan sa mga eskwelahan, no, yung mga LFS, yung mga kaliwa, hindi naman yan purely student led. Unang-una, yung mga leaders diyan mga suma at saka magna. Ibig sabihin, suma 10 taon na sa kolehiyo at saka magna 9 isa sa college, talagang paulit-ulit sila nag-e-enroll para manatili silang matawag na estudyante at manatili nilang pangunahan yung student organizations nila. Pangalawa, may mga national offices yan, bawang LFS, yung Kabataan Youth. May mga national offices yan eh. At sa national office niyan, ang mga nakaupo diyan, ang mga leaders niyan ay hindi na mga estudyante. Kung papasinin niyo, yung Kabataan Party List, sino po ba ang ilang taon na po ba yung yung sectoral representative ng Kabataan Party List, pati ng Bayan Doctor si Atty. Ko, hindi na sila mga estudyante. Actually, ang definition ng kabataan hindi naman ibig sabihin estudyante. Mm. Ikaw ay I think ang kabataan ay hanggang 30 yeah. Ano ba yung sa actually yung hanggang 35 yata, 35, 36 ganun. Pag lumagpas ka na doon, hindi ka na bata. Kaming dalawa hindi bata. Pero honestly, kaming dalawa dati kaming mga aktivista, mga pulahan. Naging leader din ako nung college ako, no. Meron nag-guide sa amin na talagang may mga edad na tumutulong. Hindi ko naman minamasama itong kabataan dahil meron din naman silang itong Kabataan Party List, no. May magaganda rin naman silang layunin para sa atin, sa kabataan, sa Philippines, no. At meron naman silang paninindigan, no? Naniniwala naman talaga ako na ayaw nila ng korupsyon. Okay, ang hindi ko lang gusto pag kanilang nililinlang. Exactly. May paglilinlang sa mga kabataan kasi hindi pa nga fully developed yung kanilang mga brains. Tulad itong kay Governor Chavez. Maganda ba ang reputasyon ni Chavez? Sa totoo lang, reputasyon niya, ang mga businesses niya yung sugal, weteng. Kaya nga sila nag-away ni Atong Ang kasi tungkol doon sa sinong kokolekta ng weteng para kay Joseph Estrada. Yun ang pinag-awayan nila. Kasi sinong kokolekta ng mga pangbigay, yung mga share ng mga anong tawag dyan, protection money, no? Yun ang pinag-awayan nila ni Atong Ang. So hindi rin naman maganda yung kanyang
reputasyon. Plus gusto niyang pababain si PBBM kasi gusto niyang maupo si Sara. Mhm. Kasi sinabi niya talaga na pro Sara siya, gusto niya maging presidente si Sara at pababagsakin niya si PBBM. Kaya niya pababagsakin si PBBM para mapabilis ang pag-upo ni Sara. Mas masama naman kung si Sara ang uupo. Yun nga yung ano, yun nga yung dilemma ng mga ano ng rally bukas eh. Dahil yung mga proponents, no, yung mga convener ng rally ng trillion peso march bukas ay hindi sila sinasabi na pinipilit nila na hindi sila nananawagan ng pag Marcos resign. Dahil sabi na kapag pinanawagan natin na mag-resign si Marcos, si President Bongbong Marcos, ay ang uupo si Vice President Sara Duterte na ayaw din naman nila. In fact, kahit ang kaliwa Mas naglabas ayaw ng nila. mas Mas ayaw yung nila. kaliwa, no, si Sendanya, Congressman Sendanya, nagpalabas sila ng statement na hindi sila mananawagan ng Marcos resign. At saka Dahil yung si Sara uupo eh. tsaka yung apo ni Ninoy, 'di ba? Mhm. Yung si Aquino D, Mhm. sinasabi niya talaga hindi sila nananawagan na pabagsakin si PBBM. Kasi hindi naman ganoon kasimple 'yun. Pag nagtanggal ka, Mhm. ano, paano ba 'yon? In the past, EDSA 1, 2, 3, parang People's Revolution. Hindi na ganoon ka simple 'yon ngayon. Mhm. No, na alisin mo yung presidente tapos paupuin mo yung isa ring nirereklamo, Mhm. no? Nirereklamo din ng mga mamamayan at saka sa totoo lang kung ano-ano na naman ang sinasabi na naman ni VP Sara na ikulong daw si Tambaloslos. Well, I do not like former speaker. I really don't like it. Pero paano mo ikukulong? Ito kasi si Sara, siya ang nag-imbento niyan, tokhang. Siya ang naipasimuno yan, tokhang. Hindi sumusunod sa batas. No, basta mo ikukulong, wala naman charges against him. Hindi Mhm. naman siya iniimbestigahan. We have a constitution, meron tayong batas, meron tayong proseso, may due process. Hindi Mhm. yung pasalamat nga siya sa kagangangawa niya yan, sa bububunga niya, minumura niya si BBM. At Hindi siya ipapatay niya pa. tinotokhang, hindi pa siya pinapatay, buhay pa siya. Mhm. Pero siya gusto niya yung mga tao, yung mga kalaban niya ikulong at kidnapin daw ito si Ko. At isa pa no, isa pang Illegal ah, talaga, utak mhm. kriminal. Yun nga sabi ni sa kanya ni ano description sa kanya ni Attorney Claire eh. Isa pa ang nakakalimutan nito mga DDS. Itong panawagan laban sa korupsyon, particular yung flood control projects at infrastructure projects, ang nagpasimuno ng expose niyan ay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling SONA. At hindi lang niya yung basta in-expose, no, ginawa niya, nag-inspection siya ng mga ng mga projects sa iba't ibang probinsya at may mga na-discover siya na kung hindi ghost project sa Bulacan, sa Negros, sa Mindoro, ay mga substandard projects. At yung exposition na yun nanganak no ng investigation sa Senado, sa Kongreso at ngayon nag-usbong ito ng isang malawakang public outreach no. Yes, Yung oo. so at sila suportahan niya, 'di ba? Sabi niya nga kung hindi ako presidente sasali ako diyan. At ngayon lang nagpalabas ang Civil Service Commission na pinapayagan ang mga government employees na dumalo sa rally bukas. Ang limitation lang, wag kayong sasali sa anumang kilos sa hakbangin o pagkilos ng nanawagan ng Pababagsakin. violence. Oo. Oo, kasi Sabihin, si President Marcos, hindi lip service yung kanyang pagsuporta. Merong actual action, di ba? O sige, yung mga government employees gusto yung sumali, free kayo sumali. alam mo yung panawagang pabagsakin ng gobyernong ito criminal act yan eh. Mhm. Makakasuhan ka. In fact, ang UP president also issued a statement, no? Mhm. Si Angelo Jimenez, no? Si Gigil Jimenez, kaibigan, hi Gigil. Nanawagan din siya para sa mga estudyante ng UP na sumali dito sa pagkilos laban sa korupsyon. Laban sa korupsyon. Hindi sa specific people, pero doon sa sistema ng korupsyon na ito ay since matagal na itong nandito, kailangan palitan na talaga ang sistema. Kasi kahit kaano katino, pag ang isang politiko o ang isang government official pero Mhm. nalulunod yan sa sistema, pag ang sistema mali,
pag mali, malulunod yun. At saka lang talagang nakakalunod yung amount no na involved. In fact, 'di ba kung yung huling Senate Blue Ribbon Committee hearing, 'di ba, nung Martes, pinakita na naman yung may mga panibagong litrato inilabas si Assistant District Engineer Bryce Hernandez This time naman sa pictures ng mga may makasama mga pera Grabe-daming pera. nandoon na Natatabunan ako sa pera, sa liit ko to, nandoon na si matatakpan ako. Henry Alcantara at may mga listahan na doon, may mga nabanggit na mga bagong pangalan Kung saan ibibigay yung mga ibibigay pera. kung saan didistribute yung mga I-distribute. perang yon at yung mga amount kahit ang nakakatawa doon, 'di ba, si Senador Joel Villanueva natanggi na hindi siya at nagpakita pa siya ng GAA ng 2025 Wala rito, sabi niya, wala rito yung 600 million na sinasabing insertion ko. Sabi ito ngayon naman si Senator Sherwin Gatchalian, sabi niya wala sa GAA yan kasi unprogrammed fund yung 600 million. Oo, nakakaya ito si Joel Villanueva. Mhm. Pastor pa naman, no? Tapos napaka-corrupt. Convicted yan ng ombudsman Mhm. In fact, meron siyang pending case sa Sandigan Bayan. Kasi ang dalawa ni Senator Jingo Estrada na sumasabit din dito sa kanila namang insertion na 355 million na inexpose ni Bryce Hernandez. Panibagong krimen na naman at yan. na-confirm ito ni Senator Panfilo Lacson na sabi niya, totoong merong 355 million pesos na insertion ang opisina ni Senator Jingo Estrada mula sa Senado. In fact, may panawagan yung mga civil society, may mga lawyers, no? Or din na hindi dapat kasali dyan sa hearing yung dalawa. No, hindi sila dapat na pinapayagang magtanong doon dahil sila ay hindi malinis. Dahil sila ay involved. At pwede nilang i-harass. Pwede nilang i-intimidate Ganun yung naman mga ginagawa, resource persons. Kaya hindi sila dapat they should inhibit. Tapos isa pa itong sinasabi nilang walang ginagawa ang gobyernong ito sa corruption. Eto na nga. Well, I would like to congratulate the DPWH, the new DPWH secretary. Ang dami na niyang ginawa. Nag-request na siya sa AMLAC na i-freeze yung mga bank accounts ng mga contractors at mga empleyado ng DPWH. Nag-file na siya ng kaso sa ombudsman. Ang bilis-bilis. Alam mo ba, bago makapag-file ng kaso dyan, matagal yan. Pero siya, ang problema ko lang to, baka kulang sa ebidensya kasi babilisan Ang bilis-bilis niyang nakapag-file. Kaya anong sinasabing walang ginagawa? Ni-freeze na nga ng AMLAC. Ang AMLAC, gumalaw na ang AMLAC at almost 600 bank accounts ang na-freeze niya. Anong sinasabi ni Sara Duterte? There's no stability in this government. Pag sinabi yung ibig sabihin, hindi na nagpa-function ang government. Nagpa-function ang AMLAC, nagpa-function ang DP, lahat nagpa-function civil service. Pumunta nga kayo sa City Hall kung hindi nagpa-function. Pumunta nga kayo sa NBI kung walang tao doon. Yun ang ibig sabihin ng hindi nagpa-function. At tulong-tulong yung bukod sa ICI kasi yung independent commission na tinayo ni President Bongbong Marcos para imbestigahan lahat ng mga problemang sa mga flood control at infrastructure projects. Ang NBI at ang DPWH at ang DOJ ay nagtutulong-tulong ngayon sa pag-iimbestiga. Sabi nga kahapon ni NBI Director Santiago, sabi niya, totoo yung nakita namin, wala talagang proyekto pero merong submission of project completion ang DPWH at fully paid. May report. May report of project completion. And yan ang basis para bayaran ng gobyerno itong mga contractors. Kaya sabi na solid yung aming sinampang kaso diyan. So tama ka Attorney Des, no? Mahigit almost 600 na yung bank accounts ang freeze ng AMLAC. At umpisa pa lang yun kasi nasa Bulacan pa lang sila Yes, Bulacan pa lang. Wala pa yung sa Mindoro, wala pa yung sa Ilocos Sur kaya nagngangawa kasi lumalabas si Chavit dahil yung kanyang satrap company na construction company 2.7 billion pesos ang tinanggap niyang flood control project nung panahon ni Duterte nangyari. Ganun. 2.5 Tingin billion. ko kaya siya nag-press con, tsaka kaya siya nananawagan na pabagsakin si PBBM.
Kasi Papunta sa nga, kanya eh. papunta sa kanya, baka makasuhan siya. Mhm. Tsaka sour grape siya kasi nag-apply yan ng maging chairman ng PCSO para sa kanya yata o anak niya. Anak niya. Pero there are more than 20 na siyang appointees na ni-request niya kay PBBM kaya hindi na siya pwedeng pagbigyan ni Mhm. PBBM. Pwede, alam nga naman, kamag-anak na lang niya lahat ang i-appoint. Diba? Mhm. Masyado namang swapang yun. Yeah, actually yun ang mga nakikitang dahilan kung bakit siya medyo bitter sa administrasyon na to kasi nga una-una yung papunta ng investigasyon sa sa Ilocos Sur. Pangalawa, yung pag-deny ni Pangulong Bongbong Marcos sa request niya na may appoint as one of the directors ng commission chairman gusto niya, chairman ng and then PCSO. nung di binigay siya director na lang din. PCSO, alam niyang PCSO parang form of gambling din yan, sugal yan. Iyan ang expertise niya, sugal. Diyan siya yumaman sa weteng at kung ano-ano pang sugal. Nakukuha niya STL, yung small town lottery. Yan din ang pinag-awayan nila ni Atong Ang kasi pareho silang swapang. Yeah, actually, tama ka ron eh. Dahil yung STL na yan, panahon pa ni Erap yan eh. Pinopropose na ni Atong Ang na yung magtayo nila ng STL para malabanan yung loto, yung weteng. Dahil para yung small town lottery parang weteng yan eh. So, diba, actually, inamin naman ni yun, 'di ba, ni Governor Chavez Singson. Kapag ginawa niyo yan, mawalan ako ng hanap buhay, 'di ba? Sa sa probinsya ko. Kaya sila nag-away ni Atong dahil nga sa weteng na yan, sa STL. Ang nakakatawa, wala namang credibility ito si Governor Chavez eh. Wala. Pareho sila, may may similarity sila ni VP Sara. Tsaka yung panawagan kasi na na i-boycott ang mga estudyante, yung kanilang eskwela. Tapos walang laman. Kumbaga parang lang siya, parang ang dating sa akin para may masabi. Pero ang talagang agenda is manawagan ng pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos. At the same time, yung i-hijack yung rally bukas. Kasi sabi na noong una, hindi sasali eh. Kasi gusto na, wag na nga kayong ang exact statement niya, unang salbo niya, wag na kayong sumali dyan kasi sa rally bukas dahil baka magkagulo lang. Yun ang paulit-ulit niya. And then nung bandang huli na, sasali na sila at meron siyang mga supporters doon na may mga placards ng Marcos resign. At sabi na sasali kami bukas sa rally. So, iha-hijack nila yung rally bukas. Parang dating sa akin, nagpasakali lang kayo kunyari na hindi kayo sasali, na nananawagan kayo ng youth-led revolution, pero para pagtakpan yung totoong panawagan, yung panawagan nila na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ilang beses kong tanong meron na makakausap na may estudyante, paano yan i-execute yung plano niyan? Sabi niya, hindi, wala pa. Suggestion ko lang naman to, naisip ko lang naman to. So, ipipresent mo yan sa publiko na gawin at hihikayatin yung mga kabataan na gawin yan. Tapos wala ka palang konkretong plano, wala kang konkretong alternatibo sa mga kabataan. Bakit nila gagawin yan? Diba? Oo. Parang mema lang talaga. Para lang. Kulang sa pansin. Para mema lang, pero para maitago lang yung totoong agenda, which is para nga manawagan ng Marcos resign at may po si Sara dahil syempre nung naman siya, ligiligay naman siya dahil nung time nung tatay ni Sara, 'di ba, siya nakatikim ng 2.7 billion na flood control project. Flood control project pa lang 'yun. Oo, paano pa yung iba? Kung makuha niya yung PCSO. Yes, my goodness. Yun pa naman ang expertise niya, no? Anyway, yung rallies, 3 yung rallies tomorrow. May nag-send 3 yung organizers, no? Yung 2 pala rin yung rallies tomorrow, yung People's Power Monument. Ito yung malapit sa Krame, ano? Oo, sa EDSA. Sa Aguinaldo, no? This is organized by the church and civic groups. Kaya ang pupunta dyan, mga madre, mga pare, mga religious group. At yung isa naman, yung isa naman sa Luneta, sa umaga yun. Sa umaga yung sa Luneta, organized naman daw ito ng mga militant groups. Pero
yung sa Luneta is 9 o'clock, Nak- pero ang usapan nila, kinahaponan, mamarcha, mamarcha sa sila EDSA. papunta sa EDSA para magsasanib puwersa na yung mga Mhm. mga rallyista. Pero hindi yung EDSA ang occupy nila, 'di ba? Kung familiar kayo sa EDSA, yung kalsada, yung sa pagitan ng Corinthian at ng Camp Aguinaldo, doon sila magko-converge, doon sila magrally para hindi makaabala sa traffic. At yun nga panawagan both ng kaliwa ng mga militant groups at ng religious groups, walang mananawagan ng pabagsakin o Yes. pag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. At In-emphasize- wala ring mananawagan ng pauwiin si Pangulong si Oo, former President Rodrigo. oo, Walang gano'n. At kasi- hindi nila papayagan magsalita yung mga yun sa entablado. So tingnan natin kung gaano kadami ang Mhm. pupunta bukas. Kasi marami siguro kasi even gobyerno nanawagan na yes, diba, na oo, pati sumama mga kayo. law din. Oo. Si former din Mel Santa Maria, sinabi Diba? niya pupunta siya pero hindi siya mananawagan na pababain si PBBM at hindi siya mananawagan na pabalikin si Diba? si Duterte. May formal yung DDS, itong DDS diehard Duterte supporters, sabi nga nila Diskaya and Duterte supporters. May bago ng mga nagrally na sila, tapos na nung September 13. Wala pang 100 ang nag-attend. Kaya dalawa yata sila. Hindi naman. Oo, nag-ingay na lang sila kasi halos wala namang nag-attend. So makikita mo kung gaano talaga kadami ang suporta ng DDS. Maingay lang sila sa social media kasi yan, mga fake accounts naman yan. Tsaka Yan sa ay mga soundbites, trolls. maingay lang sila. Pero pagdating sa mass movement, wala pang 50 ang nag-attend nung September 13. At ilang beses na 'di ba nung hinuli si Pangulong Duterte, mananawagan si at yung hinuhuli pa lang si Kibuloy sa Davao. Nanawagan na si former spokesperson Harry Roque ng People Power, 'di ba? Oo, ilang beses na nawagan si ng People walang Power. dumating sa liwas ng Bonifacio, walang dumating sa EDSA Monument. As ngayon, nung September 13, nanawagan din sila ng People Power. Yung Celis ang nanawagan, People Power, wala naman. Wala rin dumating. Wala. Meron dumating, wala pang 50 wala pa. katao. Mas marami pa yung pulis. Sayang pa yung tax natin nung pag-mobilize ng police force para ng civil disturbance unit natin. Sayang pa yung deployment. Alam mo, ako sanay ako, organizer ako noon college ako Pero pag nag-rally kami, 10,000. Ganon. Tapos, napupuno natin yung kaba ng Recto tsaka Mindiola. napupuno namin yun. Hanggang Moraita, puno yun. Pero effect pa rin yung aming rally. Pero, nung magkaroon naman ng August 21 movement, naalala ko talaga namang yung assassination ni Pinoy. Nagalit ang mga tao noon. So yung mga simulan ng mga kaliwa, nag-join na diyan yung mga dilawan. Kaya natapol down, nag-EDSA 1. Pinagsama-sama yan. Kaya hindi pwedeng pabagsakin ang gobyernong ito kung hindi kasali ang dilawan, ang pulahan, ang religious group, at ang armed forces. Armed forces. Yes. Kasi actually nag-attempt din ito si Duterte nung hindi pa siya nakukulong. Kinausap niya. 2 generals ang nakausap ko Talagang kinausap sila, kinukumbinsi sila na magkudeta para mapatalsik si Diyos ko naman, pag magkudeta, ano na namang mangyayari sa ating bansa? Sino naman? Yung unang kudeta nilang yung January yun yung turnover ng PNP at saka ng AFP. Yun Mario. Walang nangyari, walang tuloy. Tapos yung November naman, 2023, papunta sana November 2022. Kaupo pa lang. Imbes na pupunta sa Dubai si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na siya tumuloy dahil nga merong movement ang DDS ng kudita. So wala rin tambungan dahil ang sabi ng mga chismoso sa atin ay ayaw maglabas ng pera. Ganun ba? Kulang sa budget.
Pero napakaraming pera ng mga Duterte, obviously. Oo. Binibigay nila lahat kay Kaufman. No? Halos kay Kaufman tsaka sa mga May abogado. bagong girlfriend kasi, di ba? Yun ang naghahawak daw ngayon. Oh, iba naman. Oo. Ano ba yan? Anyway, asan ba si VP Sara ngayon? Di ba nasa abroad? Ano siya ulit, nag-request na pupunta siya sa ano ngayon, Hindi sa pa, The Hague. nandito pa ba siya? Di ba nasa abroad siya ngayon? O Pupunta ng The Hague. Bisita na naman Pero, siya sa tatay niya. tomorrow, nasaan siya? Nasa Davao siya bukas. Okay, nasa Davao. Magpapakatay siya ng ng 100 baka. Oo, 100 baka raw, ikakatay nila. Para daw magbago ang Pilipinas, mawala ang korupsyon. Galing siguro saan ba galing sa budget ng OVP? Yeah. Ay nako, parang kengkoy, no? Nabasa ko yung mga pinagsasabi niya, ipakulong daw sa si Speaker Tambaluslos na rin ang tawag ko kasi hindi rin naman ako fan niya. At saka kidnapin Yun nga ang sabi si Saldi. ni Diyos ko, Tony Mario Claire na utak kriminal yan, hindi pwede yan. Kasi ang bagong administrasyon ay naniniwala sa due process. Hindi pwedeng kung gusto mong hulihin o papatayin isang tao ay pwede mo na agad-agad gawin. Oo. Unilateral yung mga yung justice system. At saka bakit daw pinayagan ni PBBM na mangibang bansa si Saldico? Congressman yan eh. Alam mo, ang government we have a constitutional right to travel, every citizen, no? Especially the private citizen. But government officials have to secure an authority to travel. If you are an appointed official, you have to get an authority to travel from the head of the agency or the head of the department. But if you are a congressman, ang congressman po ay hindi under sa executive. Hindi siya under sa presidente. Under siya sa Speaker of the House. Ang senador, under siya sa Senate President. So kung ta-travel sila, ang requirement ng batas, hihingi sila ng authority to travel. Ang congressman hihingi ng authority to travel sa Speaker of the House. Ang senador hihingi ng authority to travel sa Senate President. Hindi ho kay Presidente, kay PBBM. Hindi wala hong control and supervision si PBBM sa mga legislators. Isa pa, wala namang whole departure orders. Exactly. Yung mga binanggit ng dapat hindi paalisin. So, hindi, diba, nasa constitutional right nila yun, yung right to travel. Right to travel. And only the court can issue a whole departure order. Diba? No? Sa basic bill of rights yan no person shall be deprived of life. Parang hindi naman nag-aral. I'm very sure ikinahihiya ng mga professors niya sa kick out sa San Beda kaya napunta sa San Sebastian. So ikinahihiya etong mga kung anong pinagsasabi ng ating VP na parang hindi abogado. Mas bright pa sa kanya si OG Diaz na nakakaintindi. Mas nakakaintindi pa sa batas kesa sa isang paano ba naging abogado yan? Anyways, di ba, yung ang manawagan ka in public na ipaapatay mo yung presidente, yung kanyang asawa at kanyang house speaker, di ba? Gawain ba na isang matalong abogado yun? O kaya diba? Dismayado talaga ang mga abogado sa kanya. Pinagtatawanan siya or kinahihiya siya. Kung ordinaryong maamayan yan, baka ordinaryong abogado. Tapos na yan na disbarred na yan, baka na-aresto na yan Na-remember mo yung may isang teacher, ang na teacher na lalaki sa Pangasinan ba yun? Na nag-live yata siya sa Facebook. Tapos galit na galit siya kay Duterte. Kiniticize siya ng hoste. Dinampot agad Dinampot yun. Dinampot agad at ikinulong. Natanggal sa pagkaka-teach. Sa pagtuturo. Oo, tsaka kinulong talaga siya. Kaya umiyak siya. Na humingi siya ng tawad. Yun, teacher yun. Kung mataas ka na opisyal ng gobyerno, you should be a role model, no, to the citizens of the Philippines. Hindi yung ikaw ang nagtuturo ng mga paglabag sa batas. At mga katambay, magpapakaya muna tayo ang ating istasyon. Magbabalik po ang Chronicle on Air.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. What is parliamentary or Mga katambay, welcome back na nagbalik ang Chronicle on Air at ako pa rin si katambay niyong Confi Manalo, kasama ka pa rin si Attorney Des Villamar Mangawang. kanina Tony no na bago off air no napag-usap natin yung kasi diba, isa sa mga mainit na topic ngayon yung pamimilit ni Senator Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, si Sara Diskaya at si Carly Diskaya sa ongoing na investigasyon ng flood control anomalies. Tinanggihan na nga siya tinanggihan na nga ito ni Senate President Tito Soto na gawin siyang state witness, pero nung nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Tuesday ay muling giniit nito ni Senator Marcoleta at nagbigay naman si Senator Tito Soto at dumating pa nga sa pagdinig si Justice Secretary Crispin Remulla. Sabi sige titigan namin at itong Friday ay pumunta na sa opisina ng DOJ si yung mag-asawang Diskaya, si Sara at si Carly, para nga sabi ng DOJ ay i-assess kung qualified sila na maging state witness. So bilang abogado, attorney, at marami kasi nagrereklamo rito mga kababayan natin na sinasabi nila, una ayaw nilang maging state witness si Sara Diskaya at si Carly kasi nga nakikita na sila yung most guilty at isa sa mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. So sa isang sa puntong legal, ano ba yung kwalifikasyon ng Diskaya para maipasok talaga mo ay pilit ni Senator Marcoleta na gawing state witness itong mag-asawang to? Well, una explain ko muna yung different concepts kasi saan ba nagsimula may nagrekomenda na maging state witness sila. Nagsimula yan dito sa pag-imbestiga, no? Pag-imbestiga etong congressional inquiry in aid of legislation. Okay. Pag ito ay ginagawa ng mga senador at ng mga congressman, meron silang tinatawag na legislative immunity. Na kahit na anong aksyon nila diyan, kahit na anong sabihin nila diyan, may immunity sila from civil suit and criminal suit. As long as they are exercising their functions. Pero outside of the hearing, pag lumabas na sila at nagdakdak pa sila nagsalita pa sila, baka pwede nang hindi yun covered ng legislative immunity. So yan ay yung legislative immunity, yung immunity ng mga legislators from civil and criminal suits while they are exercising their functions. Meron namang sinasabing parliamentary immunity. Bakit may legislative na parliamentary? Iba naman ang concept ng parliamentary immunity. Ang parliamentary immunity, nandyan yan sa Constitution. Sinasabi niya ang Constitution na pag ikaw ay member ng Congress o ng legislature, pwede kang mag-seek ng hindi ka at ikaw ay may kasong kriminal, no? Kinasuhan ka ng kriminal, pwede kang mag-seek ng diyan ka ano bang tawag diyan? Refuge. Doon sa Senate or sa Congress. Pero hindi lahat ng krimen covered nito. Kaya nga si Bato noon, sabi niya, pag meron siyang warrant of arrest galing sa ICC, tatakbo lang siya doon sa Senate at doon siya magtatago. Sabi naman ni Senador Chis Escudero, talagang poprotektahan niya. Tulad naalala ko si Enrile noon, pinatektahan niya si Trillanes. Pero may limit yan. Pwede ka lang seek refuge sa Congress kung ang krimen na you are being charged of a crime with which the penalty, no, which is penalized by
6 years and less Mhm. imprisonment. Yun nga sa ICC, 30 years yon. At saka you Isang can count. Isang count. 30 years yon. Pag lang ang a penalty for the crime to which you are being charged is 6 years and below. And while Congress is in session, while Mhm. Senate is in session, pag nagbakasyon na, wala, hindi ka pwede mag-seek refuge. So we have the legislative immunity, parliamentary immunity. Ito namang, what is a state witness? Mhm. Okay? Meron tayong batas, ang tawag dyan Pero attorney, bago natin putahan yung yung state witness, kasi nabanggit mo yung legislative immunity, kasi during the hearing, 'di ba? Yan lang din ang hiningi ni Bryce Hernandez at saka Yes. ni JP na bigyan sila ng legislative immunity para makapaglahad sila ng gusto Thank you. nilang gusto Thank- nilang Sabihin nila no, doon yung- sa Senate. Aha. Yung legislative immunity ng mga legislators, congressmen and senators, pwede nilang i-grant yan Mhm. sa mga resource persons. Mhm. So kahit anong sabihin dyan ng mga resource persons during the hearing, hindi sila pwedeng ikulong Mhm. on that basis. Hindi sila pwedeng i-charge on that basis. Dapat may separate investigation yung NBI, DOJ, or CIDG, PNP. Sila na magkalap ng ebidensya para makasuhan sila. Pero nahabang andyan sila sa Senate at sinasabi nila kung ano man ang sinasabi nila dyan, sinungalingan man o hindi, o katotohanan, pwede silang bigyan ng grant of legislative immunity. But this has to be granted. Mhm. This has to be granted by the Senate or the House of Representatives. Pag hindi yan ginant sa kanila, wala silang Hindi immunity. automatic, Oo. Pwedeng yung legislative immunity ng mga legislators, pwede nilang ibigay doon sa mga Mhm. resource persons. Now, ano naman itong state witness? Meron tayong Republic Act 6981. Ito yung Witness Protection, Security, and Benefit Act. So, ano ba ito? This gives immunity to state witnesses. Pero alam mo, there are two kinds of witnesses. Mhm. Ordinary witness, hindi siya kasali sa kaso, wala siyang krimen na ginawa. Parang ako noon, kinukuha ako, in-offer sa akin when I testified regarding the shabu, no, the 11 billion worth of shabu na ni-smuggled sa magnetic lifters. I was offered by DOJ to become to avail of the witness protection program. Pero hindi ako state witness. Regular witness lang ako kasi ang state witness may pagkakaiba sa regular witness. Ang regular witness ay hindi ho kakasuhan, wala hong ginawang kalokohan, hindi involved sa krimen. So pwede kang maging regular witness lang at pwede kang mag-avail sa witness protection program. Ayoko naman mag-avail. Hindi ako nag-avail. In-offer sa akin, pinapapunta na ako ng DOJ secretary. Ayoko, bakit? Kasi doon ka sa safe house, hindi ka pwedeng lumabas. At tuwing lalabas ka, may bodyguard ka. At saka, hindi ka pwedeng lalabas ka lang kung may importante, papadoktor ka. Ayoko nga nun. Hindi ako pumayag. Paano na ako mag-date? Paano naman ako mag-date? Paano ko naman makikita yung mga anak ko, mga ganon. Tsaka, ang boring kaya yun, nandun ka lang sa safe house, no? At tsaka, hindi naman ako natatakot. Sanay naman ako sa mga death threats. At that time, dami kong death threats. So, yan yung pwede kang mag-avail sa witness protection program kung regular witness ka. No? So, ang nag-a-approve lang nung regular witness para ma-avail ka ng witness protection program ay ang Secretary of Justice. Pwedeng mag-recommend ang, halimbawa, resource person ka doon sa Senate, ni-recommend ni Senator Gordon. Thank you, Senator Gordon. Isa sa pinakamagaling na senador at investigador, no? Unfortunately, ang daming tangang Pilipino kung sino-sino ang binoboto, no? So, Senator Gordon is very competent. So, pero ako yung umayaw. Ngayon, pwedeng i-recommend na maging regular witness, no? Para sa mag-avail sa witness protection program. Iba naman yung state witness. Ang state witness ay isa sa mga akusado. Meron kang ginawang krimen, kasama ka sa krimen. Kasama ka sa krimen at isa kang
akusado, kailangan i-charge ka muna sa korte. Mhm. Ngayon, ina-assess, no, ini-evaluate ng Department of Justice. Ang Department of Justice ang may authority mag-recommend. Kasi Mhm. sila yung prosecutor. Hindi si Senator Marcoleta. Ewan ko ba, abogado, UP graduate din yan. Ako, UP graduate din ako. Pero, ay nako, Diyos ko. Kung minsan, pag merong involved na whatever, 120 million pesos ba yan? 120 million daw, billion daw sa simula. Iba na yung pag-iisip. Parang si Chis Escudero, napaka-bright niyan, pero hindi niya alam ang meaning ng forthwith. Mhm. Kasi may ibang, dahilan, So, ang pagiging state witness, ang magre-recommend yan, kailangan i-evaluate ay ang Secretary of Justice. Hindi ho ang Senado. At sino ang nag-a-approve para maging state witness? Ang isang witness. Ang korte ho, recommendatory lang ho, ang prosecution. Prosecutor kasi dito, Department of Justice. Attorney, sana diba yung state witness isa sa mga akusado? Kung Isa isa siya. kang akusado, paano ka mag-qualify sa Yes. state witness program? First of all, ang purpose no, para merong ebidensya na magagamit, no, para mapadali ang pag-prosecute doon sa mga pinakawalang hiya, no, to aid in the prosecution of complex crimes, especially those involving conspiracies, and they should provide crucial evidence. So, okay, ano ba ang requirements? Ito, requirements para maging ma-approve ng korte. Korte ho ang nag-a-approve. Nire-recommend lang ng Secretary of Justice. Korte ang nag-a-approve para maging state witness. Bakit korte? Kasi nakasuhan na. Kailangan makasali muna sila sa kaso. Ang requirements para maging state witness ang isang tao, dapat yung krimen. Yung krimen na nangyari, no, tulad nito, plunder, grave. It is a grave. Grabe siya. Oo, hindi lang siya physical injuries, kinulot kita, inaway kita, hindi. Kailangan it is a grave felony. Second requirement, yung testimony nung nag-a-apply na state witness ay dapat necessary, absolute necessary, na pag wala yung testimony ng witness na yon, hindi mako-convict yung mga pinakawalang hiya, no, na gumawa ng krimen. Pangatlong requirement, there is no other direct evidence available for the prosecution. Walang ibang ebidensya. Dami-daming witness Ang dami-dami nang nagsalita. So, marami pang ibang direct evidence. Hindi lang yung ebidensya ng mga diskaya. Marami pa. Si Bryce Hernandez saka si JP nagbibigay ng kusang impormasyon. At saka yung Sally Santos. Saka yung Sims. Oo. Si Sally. Pero yung Sims, nag-apply sila din ng witness protection Yes, Sila Bryce hindi pa. Pag-usapan natin yan, no? Pang-apat na requirement, the witness testimony can be substantially corroborated. So, dapat may ibang ebidensya aside from his testimony. Okay? Ito ang pinaka-importante. Although lahat ito na requirements, kailangan lahat ito present. Pag wala ang isa dito, hindi siya pwedeng mag-qualify as state witness. Ang panglimang requirement is, he is not the most guilty. Kaya lagi ako nagpo-post sa Facebook, the Discayas are not qualified because they are the most guilty. Bakit sila most guilty? Sila yung nagpatupad, sila yung hindi nila ginawa yung project. Sila yung kumuha ng kontrato, tumanggap ng pera, tapos hindi nila ginawa ang project o kaya substandard. They are the most guilty. No? And pang-anim, ito qualified siguro sila dito, the witness has not been convicted of any offense involving moral turpitude. Ano ba yung offense na involving moral turpitude? Rape. Ano pa? Yang mga ganyan. So, 6 ang requirements at dapat present yung 6 na requirements yan. So, sa 1 to 5, the offense is a grave penalty, present yan, Ang hindi present dyan is absolute necessity for the witness testimony. Hindi, marami pang ibang witnesses. Pwede silang i-dispense, pwedeng kumuha ng ibang witnesses.
No other direct evidence. Marami pang ibang direct evidence tulad nung mga, yung pera mismo. Pera Yung mismo, yung transfer ng pera, yung yung ganon. paper trail, yung paper trail, yung reports, mga- di ba? mga Yung collection reports. reports. Yes, yung mga report na finish na yung project, Next. hindi pa Tapos naman. wala namang proyekto nakita. Oo. And yun, ito, isa pinaka-importante is, the witness is not the most guilty. Mhm. Oo. Lahat naman ng lawyer sinasabi, sila ang most guilty. Mhm. Attorney, yung isa pa sa pinakamalaking issue diyan sa pagiging state witness ng mga Diskaya ay yung pagpipilit ni Senator Marcoleta na wala naman sa provision na ng RA 6981 na magsoli ng pera ang mga Diskaya sa allegedly ninakaw nila o yung hindi nila ginawang proyekto, kasi ang sabi ni Secretary Remulla, bago sila maging state witness, isoli dapat mura nila yung mga perang nawawala, yung mga hindi na pinagagawang proyekto, at kung yung mga proyekto naman na yung substandard material ay tapusin nila, i-repair nila. Sabi ni Marcoleta, hindi, wala yan sa provision ng batas. Hindi sila required na magsoli ng pera at hindi rin yata sila required na mag-repair ng kanilang mga substandard na project. So, tama ba si Senator Marcoleta na hindi pwede magsoli ng pera yung mga... disagree. Mhm. I completely disagree. Yung pagiging sa ilalim ka ng witness protection program, no? Mhm. Sinasabi ko, it does not need, you don't have to be a state witness Mhm. or what. You can be a regular witness or you can be a state witness. Kaya lang hindi pa nga na-charge si Diskaya. So, hindi pa siya state witness. Sa ngayon, ina-applyan pa lang niya, mag-avail sa witness protection program. So, regular witness ka pa lang yan. Mhm. Ang may authority, to decide whether or not you should be allowed to avail of the witness protection program, ang Secretary of Justice. Mhm. So, pwede siya mag-impose ng mga conditions para maging mapasailalim ka. Hindi pa state witness para mapaisailalim ka sa witness protection program. Ang discretionary yan. Hindi yan duty on the part of the Secretary of Justice. Discretionary yan. So, kung magbigay ng mga requirements ang Secretary of Justice para mapasailalim ka sa witness protection program, doon sa program niya yun, nabibigyan ka ng bodyguard, ilalagay ka ipapatirahin ka sa safe house, meron kang allowance, ganon, gastos ng gobyerno ito. Aha. Discretionary yan sa part ng SOJ. SOJ. So, pwede siya mag-impose ng conditions. Ito naman si Marcoleta, ganun na lang pala, yung sinasabi niya, it will encourage, plunder corruption. So, mangurakot ka ng mangurakot, pagkatapos pag nahuli ka, kakausap ka ng senador, yung senador, kakausapin mo yung Secretary of Justice para mapasok ka sa witness protection program at hindi ka na makasuhan. Asa iyo pa yung Very dangerous yan. Gastos pa ng gobyerno. Billion ang nila, magkano, ilan yung sasakyan nila worth 1 billion. Di mag-hire siya ng 1,000 bodyguard, 1,000 security guards. Bakit ipapano nila sa gobyerno? Ang estimate ni Senator Panfilo Lacson, nasa more than 100 billion pesos lahat ng kontrata ng mga Diskaya, from flood control and other infrastructure project. Kasi hindi lang naman hindi lang po sa Bulacan naglalaro ang Diskaya at sa Davao. Hindi lang flood control, Ilocos meron din siya. In-expose ni Chavit Singson. Bakit sasagutin ng gobyerno yung kanyang security? Napakayaman niya at saka napakalaki ng kasinungalingan ng kurakot niya. Ganon lang pala, pag mangurakot ka na mangurakot, tapos pag may connect ka, mag-apply ka sa witness protection program,
libre ka na. Samantalang yung matanda nang naglakaw ng mangga kasi ibebenta niya kasi para may pambili siya ng pagkain ng kanyang Oo, pamilya. Kinulong. Diba? So, isabihin, attorney, tama pa rin si si Secretary Of Remulla course. na mag-set ng precondition Yes, sa of mga course. diskaya kung papasok sila sa Witness Protection Program. Oo. Mhm. Pero yung pagiging state witness, ang korte ang magdidesisyon niya. Kailangan munang kasuhan ka. Tapos i-discharge ka as a state witness. Kasi May proseso yan. very evident no nung Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Tuesday na every time na magsasalita si Senator Marcoleta, ang topic niya ay yung pag-i-insist na gawing state witness ang mga diskaya. Yun lang ang paulit-ulit niyang kasi naghingi ng state ng legislative immunity sila Bryce. Tumayo si Senator Marcoleta, habang hindi sana problema yun kung ginawa yung state witness yung kaya ang mga diskaya noon ka pa hinasama. So paulit-ulit niyang pinipilit yun. At kung maniniwala tayo sa ating nakuhang report, nakuhang informasyon, meron kasing isang legislator di umano na tumanggap ng 120 million pesos. Originally, 1 billion daw 1 yung billion ang hinihingi. hihingi. And then nagkasundo sila, nagtawaran, naging 120 million ang naibigay na para maging state witness ang mga diskaya. Unfortunately, Wala siyang authority. at saka hindi napalitan, nagkaroon ng Napalitan change siya. nagkaroon ng change of leadership sa Senado, napalitan niya mga key personalities, na iba yung bigla yung Senate at President at na iba yung importantly yung committee chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee ay napunta na kay Senator Ping Lacson. So nag-iba yung dynamics, no? So At saka, nag-aabogado siya para sa diskayas eh. Hindi pa nga niya napapakinggan yung mga testimonya ng ibang contractors, nung ibang DPWH officials. Meron na siyang conclusion na ito dapat maging state witness. kasi daw sabi niya, siya Sayang ang testimony. Anong sayang? Ang dami namang ibang testimony. unang nagbigay daw ng affidavit. Kulang-kulang naman yung affidavit. O kulang kasi may mga kulang-kulang. nilampasan na Hindi sinali yung 2016 before hanggang 2022. Samantalang they started 2007 eh. Pero nag-start sila yung nagaling din sa flood control ng 2016, inamin naman niya yun, di ba? 2015. Inamin naman niya yun. 2016 inamin naman ni pero Sara Diskaya yun. wala sa affidavit nila yon. Nung tinanong sila, bakit wala sa affidavit, ang nagsalita yung abogado ng Diskayas. Kasi yun daw ang instructions ni Marco Beta. Kaya si Marco Beta nag-aabogado. And then nung huling Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan pa ni Senator Marcoleta, nangako si Carly Diskaya na ilalabas niya yung ledger ng kanyang yung distribution ng tara sa mga politiko di umano. And then yung Senate Blue Ribbon Committee hearing na ni Senator Ping Lacson nung last Tuesday, sabi niya hindi niya na makita yung ledger, hindi na mailabas. Nahanap niya pa. So, ano ba talaga? Kasi syempre naglalabas ka ng gano'n kalaking pera, hindi naman pwedeng walang record yan eh. Of diba? course. Oo. Kahit walang walang pirma o acceptance na voucher, may ledger yan. May record ka niya, may record keeping ka niya, daang bilyon yung nilalabas ng pera. At meron niyang paper trail sa bangko, sa AMLA. Dahil, syempre nag-withdraw ka ng gano'n kalaking pera, no? Teka pala, merong bagong order ang BSP. You can only withdraw cash. 500 pesos or 500,000 or less. Buti na lang ikaw, nakaka-withdraw ka ba ng 500,000, ha? Yung 500 pesos na, nandun lang tayo. So, per day, yun lang. Pag cash, you can issue naman manager's check, you can issue a check, you can, pwede ka mag-bank transfer, online transfer, pero yung pupunta ka sa bangko at mag-withdraw ka ng cash, ang limit ay 500,000 pesos lang. Kaya, yung
Kawawa naman itong mga nepo babies na ito. Paano pa sila magbabayad ng cash doon, niyayabang nila doon, magkano sa restaurant ang binayaran? 700,000 Ganon daw, plus eh. konti lang. Pero sabi, joke lang daw yun. Mhm. POV lang daw yun. Hindi naman daw totoo yun. So, hindi problema nila ngayon, may paper trail na yung ano. Kasi 'di ba cash transactions palagi yung ano, 'di ba, yung ano yung Tara, 'di ba? Kasi kaya nga box na pera yung sinasabi ni Bryce Hernandez na tinatagap sa opisina niya nanggagaling sa SIMS, nanggagaling sa mga diskaya na box yung pera ngayon dahil hindi na sa pwede mag-withdraw ng ganong kalaking pera sa bangko, cheque na ngayon, may paper trail. Oo. Kahit sabi mo, i-pay to cash yan eh. Pag pin-encash mo yung pera, yung cheque, meron kang pirma sa likod nun eh. Yes. At may contact details yun. Teka muna, may message dito, shout out. I would like, ito sing it lang, because they deserve it, no? I would like to congratulate Jairus Reyes, the district collector of the Clark Collection District, Mhm. for being for having exceeded their target, and they are among the most outstanding performers in the Bureau of Customs. Because they're Congratulations. very, very consistent, no? Mhm. Lagi nilang nahihit ng target. Kasi naman to si Jairus, he came from the ranks. Mhm. He came from the ranks. At magaling talaga yan. At napakabait pa. Congratulations to the men and women of the Clark Collection District. Mhm. Okay? Congratulations sa inyo. Oo, magagaling yung mga tao dyan, mababait sila. Mhm. Okay? At Dahil sinimulan na muna yung ating shoutout, tuloy-tuloy na natin. sige, shout out tayo. Sabi ni good afternoon daw, sabi ni Tristan Wyatt Gulay. And si Ruth Tamesis is watching. Si Ray Balabag, sabi niya, magandang hapon po, Sir Confi at Ma'am Des. Si AB Leo, good afternoon, Attorney Des. Abet Sionon. Abet Ayonon. Ayonon. Collector yan. Collector yan. Good afternoon, Collector. Si May Villador. Hi, ma'am. Maayong hapon. Validor. Ay, May. May Villador. Inday. Si Inday yan. Oh. Si Mary Ann Echivaya Bayos. Magandang hapon po sa inyong lahat. From Davao yan. Hello po, Ma'am Des. Hi sa Davao. O baka DDS. Hindi, neutral yan. Neutral. Huwag kayong, kung papunta kayo bukas sa rally sa Davao, kumain na kayo ng isang daang pirasong baka na lulutuin nila bukas. Si Densho Border, Attorney Des, God bless, good afternoon. Thank you. Si Vincent Fernandez, good afternoon. Sambuanga. Ma'am Des, Sambuanga. Sambuanga Si yan. A.B. Leo ulit. Saan ba magmamana si Inday Sayad? Papunta sa abroad para manira sa gobyerno, manghikayat na magali sa gobyerno ng Pilipinas. Sila Duterte ang magnanakaw, mga korap, asa na ang 51 billion ni Polong and confidential fund ni Sayad. Si Abol Kair Kali, good afternoon Ma'am Des Davao and Sir din yan. Confi. Davao. At si Mr. Leo ulit, kaya tawag dyan, Department of Public Works and Highway Robbery. At si Hero, Ang dami ng si Hero Abelia, sabi niya, Ay, good afternoon. Hiro. Si Agnes, good afternoon, Attorney and Sir Confi. Si Yeah, Yana is watching. From Jensen yan. Yana De Jesus, Agnes. magandang hapon, mga katambay. At si Maki Doc Almase, good afternoon po, Ma'am Des. Very competent deputy collector sa NAIA. Mhm. Si Cecilia Lagmay, magandang hapon at maingat na araw, maulan. Si Chito Acosta, well said, Ma'am Des. And Vintage Attorney Des. Si Marge San, okay. watching you, Ma'am Des. Yeah. At si Elsa Thank you. Juneda, good afternoon, Attorney Des, Charlie, Sir Confi, and all listeners and viewers. Ito naman from Armand Nocum. Hi, Armand. Armand Nocum na dating star reporter ng Inquirer. Ay, kumpara ko yan eh. Pinapanood ko lagi yung kanyang vlog, no? Kasi maraming bagong info doon. Tsaka, critical siya both, no? Objective siya. Wala siyang pinapanigan. So, gusto ko ring i-congratulate yung aming mahal na gwapong Commissioner of Customs, no? Na pinagbabawal niya ang mga taga-customs na manghingi sa mga importer at brokers, no? Pinagbabawal niya. At no-take policy. In fact, nag-issue na naman siya ng bagong memorandum
na kung sino man ang nangongolekta, no, lalong-lalo na kung ginagamit ang pangalan niya, kasi sa totoo lang, hindi naman talaga siya nanghihingi, no. Ginagamit ang pangalan niya sa pangongolekta, wala ho siyang hinihingi at wala siyang tinatanggap na wala ho siyang inuutusan o binigyan ng otoridad para mangolekta para sa kanya. Also, I would like to thank collector, one of the best district collectors, no? Si Collector Rizal Toralba. Mhm. Napakagaling ho nito, at ang maganda sa kanya, talagang ine-enhance niya yung trade facilitation sa Bureau of Customs. At isa pa, I'd like to thank also Collector Alex Alviar of the Port of Manila. No take policy din siya. Thank you Alex, ha. Thank you. At maraming Magandang hapon nagpapasalamat. na Collector Alviar. Actually, na-meet ko na siya isang beses, si Collector. Okay. Isa pa, well, of course, yung mga performance sa Bureau of Customs, si Pinawin. Tapos, babatiin ko rin yung isang magaling na Deputy Commissioner of Customs for Intelligence Group, Mhm. si Romy Rosales. Ito rin ho ay matino, no take policy din ho. Good Ito, kahit afternoon, noon din. Romy. Oo, good afternoon, Romy, and also of course the AOCG DEPCOM, Mhm. si Ags Ubero. Siya, no take policy ho ito noon pa, no? Nagbalik customs lang ito. Siya ang manager ng UP Men's Basketball Team. Kaya hingi ako ng ticket sa kanya pag may game. Okay, ano pa? Basahin na ulit natin. Si Marge na, sabi niya, pati Senate hearings, gastos ng taxpayers yan. I Yes. agree po that the people should not be paying for the Discaya security. They have money and coming out of their ears. They have money coming out of their ears. And si Olimpio Pelago. From Davao yan. Good afternoon, Attorney Des. Here's watching you from Davao City. Good luck. At si Alfred Didea. Hi, Des. From Davao also. Davao also. So, yun, magandang hapon sa inyo mga katambay. Maraming salamat sa inyong panonood at paikinig ngayong araw. No? Sana regular nyo kayong panoorin. At ingat-ingat din po, no, sa panahon ngayon, ulan at makulimlimang panahon. At sa mga dadalo, yung mga nagbabalak na dumalo bukas sa rally, ingat-ingat din po. Ang maganda ngayon, no, yung rally bukas. For the first time, no, yung administrasyon, yung gobyerno, Sinusuportahan ang rally. niya yung rally. Oh, opposite Diba? ito sa tatay niya. Oo. Kasi ng tatay niya, rally kami ng rally. Binubumbero kami, binubumbero. Yun nga ang sana itong itong panawagan ni sinimulan niya na ni Pangulong Bongbong Marcos, diba, yung anti-corruption, siya nag-expose yan ironically, 'di ba, yung EDSA yung symbolism ng kalayaan na yung People Power 1 ay nangyari para patalsikin ang kanilang pamilya sa kapangyarihan. Tapos ngayon yung People Power EDSA monument ay ginagamit para labanan yung corruption Oo. na ibinintang sa pamilya nila noon. Kaya sila napatalsik. Tapos ngayon naman, katuwang siya mismo, yung anak ng presidente natin yan, ay katuwang siya na lumalaban sa corruption at in-expose niya yung mga taong involved, hindi lang yung mga kalaban sa politika, pati yung mga kasama niya sa administrasyon niya. Oo. Pinababa niya yung pinsan niya sa House, diba? Sa House of Representatives. Na dating House Speaker, pinsan niya, diba? Si Martin Romualdez, pinababa niya at pinapalitan niya. Oh, well. Well, may influence naman talaga ang presidente sa ganon. Pero not completely. Kasi paramihan din ng boto yan sa sa Congress sa mga congressmen. Paramihan, kung if you're very popular with a congressman, they believe in your program, iboboto ka. Pero pag ayaw sa'yo, hindi ka iboboto. Ang balita it does not follow na na lahat yan influence ng certain degree lang influence ng presidente. Ang influence na ginabay niya, kinausap niya para mag-resign. Kaya nag-resign si House Speaker. Kinausap niya kasi
nadadabot yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa flood control anomalies. So kinausap niya mag-resign. So yun, nag-resign naman. At saka yung sa Senado, hindi naman kontrolado ng PBBM Oo. ang Senado. In fact, for a long time, si Chis Escudero, halata naman, Mula umpisa, di ba? Duterte supporter yan eh. No? Halata naman. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na talaga itong si Senator Soto talagang pro-BBM. You cannot really say that na sunod-sunuran, no? Hindi sila sunod-sunuran dahil na rin siguro sa experience nila, napakatagal na nilang 20 years na silang senador, ano? Mahigit si si Senator Tito Soto. Mahigit. Experience really matter. Oo, kesa doon sa kahit ba abogado ka, wala kang experience, yung pagiging investigador, I was chief investigator, ang dami kong nung napakulong, no? Ang dami kong napakulong. Magagaling yung mga investigador ko na galing sa PNP. PNP sila dati, investigators sa PNP, lumipat sila sa customs, naging under sa akin. Ang gagaling nila na investigador. At nakakatuwa na nakakainis, no, nung iba nagkaroon tayo ng change of Senate leadership change nung 2 weeks ago. Diba? 2 weeks na ba yun? 2 weeks ago na. And then nung nakaraang Sabado, nung nakaraang weekend, siguro linggo ng madaling araw, may mga natanggap tayong text na merong binubuong kudita laban kay Senator Tito Soto. Oo, Tito Soto. Tito Soto, nasabi, na naman nakakuha na raw ng sapat na boto si Senator Cayetano. Yes. Ng sapat na boto para siya ang uupo. Problema na itong nung Sunday morning, nag-atrasa na yung yung mga suporta. Ang sabi nila, ayaw natin kasi sabi nila heavy-handed yung leadership ni Senator Tito Soto. Kaya sabi na kung papalitan natin to at ang problema naman ipapalit natin may sabit din, di ba? May sumasabit si Senator Cayetano din sa iba yung sa kaldero, yung cauldron, yung SEA Games noon. Okay, yeah. So kung pinalitan natin si Senator Jesus Cordero kasi mayroong sumasabit sa anomalya, ipapalit natin, mayroong ding sabit, di hindi din mapangalagaan ng Senado ang kanyang pangalan, ang yes, at institusyon. saka maganda ang Kaya feedback. nagkatrasan. Maganda ang feedback. Nagustuhan ng tao. Si Senator Soto. At saka si Senator Ping Lacson. Nagustuhan nila. They're doing a good job, no? Very positive ang feedback tungkol sa kanila. Tapos papalitan mo. Samantalang nung si Escudero ang presidente, sirang-sira ang Senado. No? Kaya nga nag-fizzle out agad yung kuritan nila. Ipapalit nyo, hindi maganda yung record. Pangalawa, ang aga kasi nagyabang. So maaga na buko, ang kudita kasi dapat sikreto. Pag ang historically, kapag may mga ganyang kudita at maaga kang nabuko, mag-fizzle out yan. Kaya nung linggo ng umaga, inaabangan natin kung totoo ba eh. Never ako naniwala. Hindi ko talaga pinaniwala. Kasi kakapalit lang, palit na naman. Ano naisipin ng mga tao tungkol sa kanila? No? Na walang nabigla kayo sila, natanggal yung, di ba, nawala yung mga privileges nila eh. So, kailangan maibalik eh. Nakapangako na nakakuha ka ng 120 million sa isang... Oo, kaya obvious talaga yung isang senador, talagang nag-aabogado sa mga diskayas na mukhang napangakuan. Kahit nang walang legal basis yung ginagawa niya, pilit pa rin ng pilit, no? Na ituloy na maging state witness. Ang korte nga ang nagde-decide niyan, hindi naman sila. Sabi nga ng mga netizen, di ba? Si Senator Marcoleta naman, mas galit pa sa ABS-CBN kaya sa mga diskaya na exactly. Bilyon na pinag-uusapan, ha? Kasi wala naman ninakaw ang ABS-CBN Wala. Ang kasalanan lang ng ABS-CBN sa Duterte is yung hindi inairing commercial nila nung eleksyon. Sa totoo lang, anti-Duterte naman talaga yung ABS-CBN. Kaya galit. Gano'n naman talaga yan. Hindi mo naman pwedeng pabor sa'yo lahat. Meron ding hindi pabor sa'yo. Tulad yung may mga vloggers na pro-Duterte.
meron din mga vloggers na anti-Duterte, hindi, you cannot win them all, no? Kahit na gaano kadami ang pera mo pambigay sa kanila, meron namang ibang independent lang, Na mag-isip. mag-isip, objective lang na hindi sila mga mukhang pera. Kaso nga ang problema sa mga Duterte, hindi mo sila pwedeng kontrahin eh. Diba? Bahil sa kanilang pagkatawa, kasi nasanay sila kasi na ang pinamumunuan nila isang syudad na na malayo pa, no, nasa norte, nasa south. No, sa probinsya. So madali sila maghari-harian doon eh. Nung naging national national personalities, hindi na sila makapag-adjust na hindi pwedeng kung ano yung sinabi mo. Yun na, kasi dito may check and balances. Diba? Yes. At saka hindi pwedeng puro pananakot Mm-hmm. na walang due process. Yung kulungin mo sa ganito, kidnapin mo si ganito. Clarification ho, si Duterte yung former president, hindi ho siya na-kidnap. Dahil merong warrant of arrest. Legal ho ang aresto sa kanya at pagdala sa ICC. Hindi ho yung kidnapping. Kung kidnapping yun, dapat nag-file na. Kailan ba sila dinala? March pa. Dapat agad-agad nag-file sila ng kasong kidnapping. At saka paano mo naman makikidnap yung isang tao? Sa tatabak na pulis yung nandyan. Nandyan lahat ng cameraman, lahat ng media. Televised lahat yung pagbiyahe, papunta sa Ganyan ba ang kidnapping? Ang kidnapping ho ay sikreto. Sa sobrang kadaldalan nga nila at pagpipilit nila na kinidnap si former President Rodrigo Duterte, ginamit yon ng mga prosecutors laban sa kanila para huwag mapagbigyan ng temporary release. Oo. Hindi naman talaga siya qualified ng temporary release. Pandagdag lang na ebidensya yon. Hanggang ngayon sasabihin niyang kinidnap daw ng ICC. Meron pa yan mga gunggong na DDS, pinipilit wala daw warrant of arrest. Sinabi na nga ng ICC na nag-issue kami ng warrant of arrest. Kinulong na nga siya ng ICC. At saka yung warrant of arrest ipinakita. Meron siyang katabing dalawang abogado, nandoon si Miguel Dea. Binigay ang kopya nandoon si Bello. Panelo. Si Bello. Ang original copy ng warrant of arrest ay binigay kay Bello in the presence of Duterte. Bago binigay kay Bello yung original copy ng warrant of arrest, pinakita muna kay Duterte. Yan ang totoo. Ito namang mga DDS gumagawa ng kasinungalingan, no, para lang magalit ang tao kay PBBM at kay Secretary Boying Remulla. At bago tayong patuloy mga katramay, magpakilala muna tayo sa ating istasyon. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Ay magandang hapon mga katambay, nagbabalik ang Chronicle on Air. Ako pa rin po si Confi Manalo at kasama ko pa rin ang ating maganda at napakatalilong si Attorney Des. Attorney. Maraming salamat sa mga papuri mo sa atin. Meriendahin kita mamaya. Kakain tayo ng binalot. Anyway, ang sinabi ko nga kanina, yung AMLAC, no, Anti-Money Laundering Council, ay na-freeze na niya yung mga bank accounts ng mga contractors at nirecommend din ni DPW Secretary na i-freeze kung may bank accounts man ang itong mga si Bryce Hernandez at si Alcantara ay i-freeze na rin. Ano ba itong Anti-Money Laundering Council? Ito ay isang government agency na ang trabaho nito mag-monitor ng mga pera na whether local currencies or foreign currencies na ginagamit sa money laundering. Ano ba itong money laundering? Laundering, 'di ba, nilalabhan. Ang ibig sabihin ng in layman's term, nilalabhan. Ano ba itong mga pera nilalabhan? Ito ay ang mga pera na kanilang na-earn through illegal means.
through illegal means like yung ransom money sa kidnapping, illegal means yan. Like yung smuggling ng mga foreign currencies, illegal means yan. O kaya any unlawful activities. Itong plunder, ito nga ginawa ng mga kontraktor na puro ghost projects. Yan ay illegal. Plunder ho yan. Kaya ang pag-earn nila ng pera ito ay through illegal means. Kaya sila ay sakop sa ng AMLAC. At Kaya- same time, attorney, no, yung kaya nga lumalabas na nakapagpatalo sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara, sila JP Mendoza ng 950 million pesos sa casino kasi yung perang nakukuha nila sa kanilang kalokohan dyan sa flood control projects ay nilolonder nila sa casino. Ang Yeah. gagawin nila, bibili sila ng maraming chips, magkapatalo ng konti, tapos babalik nila yung ipapalit yung chips para sabihin, ay, winnings na nila yon. Kaya umabot ng 900. Ganoon. Di ko alam yan Kaya sila nabansa, Nagkakasino ka ba? Ba't alam mo yan? Hindi. Ako sa casino, masyadong mabaho yung Slot machine lang ang ko sa casino. Ganda. nagsisigarilyo yung mga gamblers eh. Oo. Kaya inaasma ako diyan. Kaya Amoy, diba, pagpasok ayoko nga dyan sa sa casino, casino. yung carpet, amoy yosi. oo, amoy usok. sobrang inaasma ako pag kaya lumalayo ako pag kumakain. Never ako nag-gambling Mhm. because I find gambling very boring. Kaya sila nabansa sa Very boring yung gambling. At bawal ho ang government employee Mhm. na pumasok doon sa area na may casino. No, may mga restaurant naman diyan. No, legal naman 'yon. Pero pag pumasok ka doon sa area na may casino, yung may cards, may slot Oo. machines, bawal ho 'yan sa government employees. Kaya lang sila kasi necessity puntahan nila yung casino dahil kailangan lang labhan yung perang, bilyon-bilyong perang hawak nila di ba? Kailangan lang patunayan Kailangan nila ilonder. sabi Linisin. naipanalo namin sa yan. Oo. Actually, yun din ang laging nanalo ako. Meron yan sa customs eh. Bakit ang dami mong pera? Inanali ako sa sweepstakes. Mhm. Yung pala binili niya, may nanalo, hinanap niya yung nanalo, kinausap niya, bilihin ko yan, akin na lang yung ticket. Mhm. Ganon. Yan naman, to naman sila Bryce Hernandez at si Alcantara, nagsugal-sugal naman doon, pero katangahan, kasi bawal sila pumasok sa casino. No, Mhm. illegal pa rin yung, akala nila cure yung kanilang illegal na pera, sa isang naman na pamamaraan na gambling, na bawal din, illegal din yun, para sa mga, Gumagamit sila ng government ng fake employees. ID. Ang problema nila yung CCTV. Oo. Yung may mga oo nga, facial recognition software yung yung casino at nakita yung napangalanan sila ng totoo kahit na may mga fake LTO driver's license ang gamit Yes. nila gumamit sila ng fake driver's license. Mhm. Natatawa ako dito sa isang DDS kasi nga canceled perpetually, Mhm. lifetime, hindi na sila pwedeng kumuha ng driver's Driver's license kasi gumamit. Sabi naman samantalong yung mga kurakot diyan pwede pa rin mag-drive. So, iba naman yun. Hindi naman sila gumamit ng fake driver's license. Ganyan katanga ang mga DDS. My God. Fake driver's license pinag-uusapan. Bakit daw yung ibang kurakot nag-drive pa rin? Ay, sos Maria. Tsaka ngayon naniniwala pa rin sila na kinidnap nga yung nila, kalampuon mahirap paniwala nila yung mahirap silang tumanggap ng lohika. Oo. Alam mo dito sa anti-money laundering law, yung AMLAC, yung council, pwede silang mag-file ng cases Mhm. for money laundering against individuals. Mhm. Pero bago sila makapag-file, kailangan may tinatawag na predicate crime. Meron silang crime na ginawa. Isa dyan yung smuggling. Pag kumita ka ng limpak-limpak, bilyon-bilyon sa smuggling, kailangan ma-filean muna sila ng smuggling case. Mhm. Bago makakapag-file ang AMLAC ng Mm. violation ng anti-money Laundering. laundering. O kaya to kailangan kasuhan muna ng plunder. Mhm. Kailangan kasuhan muna ng plunder ito sa Diskaya bago sila makakasuhan ng AMLAC. Pero yung pera nila, pwede na agad-agad i-freeze. I-freeze. In fact, ang mga properties ni Duterte and his family, pwedeng i-freeze yan Mhm. ng AMLAC if there is a request Mhm. from the ICC. So, medyo humahaba na yung kwento, no? Kasi,
pag na-convict si Duterte, no, ilan yung mga victims niya, kailangan bayaran niya ng damages yung mga families Mhm. ng victims. Kaya pag ito September 23 napapostpone nila, but I don't think magpo-postpone na matagal. Palagay ko baka October pa lang matuloy na yung confirmation of charges ni Duterte. Pag na-confirm na yan, pwede nang ipa-freeze ng ICC ang bank accounts, no? Ang bank accounts ng mga hindi lang kay Digong kundi yung immediate family niya. Kasama na yung mga anak niya. Kasama Kasama si si Kitty. Paano si Kitty yung kanyang mga mamahaling mga bags, tsaka yung kanyang maintenance sa kanyang ilong. Pwede nang i-freeze yan kasi yan ang sasagot sa mga damages. Oo, Ilan sa yun? mga civil 30,000 victims. So 30,000 families ang kailangan nilang I-compensate, no? i-compensate na manggagaling doon sa kanilang pera. At yung properties nila, ito pa pala, no? Aside from freezing the bank accounts, there is a law sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act and another law pwedeng i-confiscate Mhm. ang properties ng mga taong convicted of plunder and convicted by the Ombudsman sa Sandigan Bayan for a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung unexplained wealth, no? Mga unexplained wealth. Mhm. Ito lang yung sweldo mo, bakit? Meron kang mansyon. So pwede yan i-confisca ng korte, no, ng Sandigan Bayan, no? Pero paano yung attorney? Halimbawa kung sakaling between now and hanggang sa confirmation ng charges, yung mga properties ng Duterte ay naibenta na o yung ibang mga yung mga accounts, bank accounts nila ay na-i-transfer na yung laman. Paano hahabulin pa ng mga biktima yung yung mga assets na yon kung hindi na sa kanila nakapangalan at yung mga bank account naman ay wala ng laman, yung mga bank account na natukoy ni Senator Trillanes. Well, actually problema yan. Mhm. Baka nga na ilipat na. Pero yan ang trabaho ng Anti-Money Laundering Council. Hahanapin nila kung saan na pumunta yung pera. May paper trail naman Hahanapin nila yan kung Mhm. kanino napunta at hahabulin nila. Mahirap yan, it will take years, no? Mhm. Kung yung property naman, dapat kasi yung mga dapat yung korte pa-annotate na nila yung pa-annotate nila yung mga titles, no? Mhm. TCT na yan ay subject na confiscation or ganun ka-komplikado eh. Hindi yung basta baka nga ipagbebenta na yan, pero dapat pag na-annotate yan sa TCT, dapat forward na yung bibili na Mhm. yan ay subject sa isang ng mga kaso. At yan ay pwedeng bawiin sa kanya. Sinabi na sa kanya na may problema diyan, ba't mo pabibilhin? Mhm. Diba? So kasama yung assets na pwedeng i-freeze at habulin pati yung mga sa sa immediate family. Yes, kasali. Anong degree? Kasi 'di ba yung apo ni Duterte, yung konsehal ngayon, 'di ba? Merong 150 na 7-Eleven. Well, I don't think kasali yan sa ICC kasi Mm. hindi na considered immediate family yan. Mm. Immediate family is spouse and the children and the parents. Yan apo na. Hindi na Hindi immediate. nakasali. But pwede ring habulin yan si saan naman galing yung pera niya? Yung Omar. Yung Omar, yung Pwede pa rin anak habulin ni yan. Colong. Unexplained wealth yan eh. It can be part of the unexplained wealth. So pwede pa rin i-forfeit yan in favor of the government. Pero separate na kaso yan. Hindi yan kasali dito sa ICC case. Mabait pa rin talaga yung ang Marcos administration at hindi pa siya sisimulan, 'di ba? Yung nababanggit ng 51 billion pesos na flood control projects ni Polong nung time ng tatay niya. Hindi pa siya sinasama sa investigasyon, O kaya ingay na ingay siya. Mhm. Hindi ko ma-imagine paano naubos yung 51 billion sa isang district lang siya, district. Hindi naman siya buong Davao City, hindi naman siya buong Davao del Sur, isang De Oro or whatever, because district lang. Although sinasabi nila biggest area itong district niya, no? Pero pag pumunta ka naman doon, ano namang development doon? Wala naman kasi yan ay mga bukid-bukid. Oo, hindi niya kailangan ng ganun kalaking halaga for flood control alone na. Oo, tsaka baha. Diba? Ito lang, 51 diba? billion, bakit yung infrastructure
budget ng ibang malalaking cities, 2 billion lang, 3 billion. Sa kanya, 51 1 billion billion. in 3 years. In- Bukod pa yung 2023, 24. Oo, kaya hindi Yung pa 25, pwedeng maubos 2025 maliit yun. na eh. Hindi, I'm very sure overpriced. Mm. Overpriced yung Nasa mga more than 60 projects. billion din yung hanggang 2025 eh. O almost 70 billion yung kanyang flood control funds no magmula 2020 hanggang 2025. No, paano nila na sabi nga ni Senator Lacson na paano magkakaroon ng absorption capacity ang Yes. isang distrito. Isang distrito lang yun. Hindi naman buong probinsya eh. Mhm. Kaya overpriced yung mga projects siya kasi sabi niya, mapapaliwanag niya daw. Yung ganyan. Overpriced yan. Yun nga hanggang ngayon ang denial lang sila na may anomalya. Ang sinasabi lang nila nagamit ng tama yung yung pondo, yung 51 billion. Pero hindi naman accountability yun eh. Hindi porket nag outright denial you're being you're accounting for the funds. Diba? Accounted na, fully accounted or liquidated. Liquidated na yan. Kailangan mo ipakita. Yes. Bigyan mo kami ng resibo. Detalye. Kung Detalye paano yan. at saan nagastos yan. Hindi yung sabihin mo lang na Fully accounted. full account yan. Ano naman yan, nagastos ng maayos. Diba? Will that be enough? Will that be sufficient to satisfy yung namang karapatan namin na malaman kung saan mo ginastos yung pera namin. But there should be due process. Mhm. Kailangan may investigasyon muna. Mhm. No? Ayaw na magpa-imbestiga. Ayaw nga naman. Kahit pa ayaw niyang imbestiga, kung may mag-iimbestiga sa kanila. Yung ICI, kaya maingay na sila ngayon dahil nandiyan na yung ICI, baka isama na agad sila, di ba, ng ICI. Kaya itong mga Baka- members ng ICI, dapat marami silang bodyguards. You don't know what's gonna happen. In fact, ito si Bryce Hernandez, no? And even Alcantara, kailangan talagang may bodyguard sila eh. Lalo kung kasi sabi ni Secretary Mulya, meron siyang gustong kuning state witness sa grupo na yan. Oo, ire-recommenda niya ang state witness. Meron siyang gustong Pero kunin. kung bibigyan niya ng witness protection Protection. program, ipapasok Ayaw niya niya. palang sabihin kung sino. Pero nakikita ko itong yung Sally Santos, Oo. kasi siya, the least, ang participation niya, pinahiram niya lang Yan yung lisensya niya. at binayaran siya doon. Hindi na niya alam kung anong project yun. Kasi, Mhm. so for me, she is one of the least. Ang malit lang yung niya, ang liit ng take niya. Bawa, yung binanggit niyang proyekto na 100 million. Ang kanya nasa mga 6 million lang eh. Konti lang. Konti lang yung Pero kanya. pero napakita niya sa publiko ano yung modus operandi ng DPWH. Oo. Na sila na ang mangungurakot, hihiram lang ng lisensya. Mhm. Yon ang modus operandi. Napakita niya yon na ngayon na lang natin alam mo sa Bureau of Customs sinasabing consignee for hire. Actually, that is legal. Nasa CMTA yan eh. You can import for another person. Pero lang, kailangan i-report mo sa customs kung sino talaga yung may-ari nun at you are just importing for them. Mhm. Ang problema kasi, hindi naman dinideclare nung consignee for hire na yung pala ay iba ang totoong may-ari. Kaya nagkakagulo. But that is allowed. You can import for another person. So, meron consignee for hire. Meron na ring contractor for hire. Yung sa contractor for hire, ang modus nila, di ba? Gagamitin yung lisensya ng SIMS. I-award yung project kay SIMS. Pero ang talagang contractor ay sila Alcantara, sila JP. Yes, oo. Na Sila ang sila talaga yung Hindi na contractor. kailangan yung contractor kasi ghost project, Ghost project nga eh. Wala diba? namang gagawin kasi ghost project eh. Diba? Ang Gagawan lang ng nire-report na completed na. Completed na yan. Oo. Ito yung contractor natin. Pero yung contractor, sila Alcantara, di ba? Grabe modus operandi Kaya yung pera nila, kung pinapala. Parang yung Di ba? Box eh. oo, grabe ang daming pera, no? Nakakalula, no? Ganun pa nakarami yung isang daang milyon, di ba? Oo, ang bigat niyan. Tipak na lang. Ang bigat kaya niyan, no? Ang bigat niyang 100 milyon. Napakabigat niyan. Kasi ang isang milyon nasa yan eh. Isang shoebox ang kasya. So kung 100,000, 100 milyon, di 100 shoeboxes.
Oo. Ganun karami yung ganun karami yung perang di-deliver kay kay ano. Ba sabi nga ni Bryce, 'di ba? Kinakariton yung pera kapag dinadala sa niya, sa opisina niya. At saka every week daw, meron silang Mm. ganong kadaming pera doon. Every week daw. Puro Oo. cash, no? Puro Oo. cash transaction. Yan ang Kaya malaking dagok sa yan sa kanila sa corruption yan yung bagong directive ng BSP na ang cash withdrawal lang is 500,000. Paano ka makakapag-transact ngayon ng pero cash? marami na yan silang pera kasi doon sa may condo raw yan Mm. sila. Meron silang condominium, yung isang kwarto doon, yun na yung vault. Mhm. So marami na silang naipon doon. Nagsoli nga ng mga luxury cars din si 'di ba si Bryce eh. Oh, nagsoli Kahapon ng siya. Denali. Tapos meron pa raw siyang sabi ni Magalong, meron pa raw mga isasoli mga Lamborghini, mga iba pang luxury cars. At saka Ferrari. 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 Si Bryce Hernandez. Kasi pumapasok daw yan naka-Lamborghini. My God, Hmm. naka-Lamborghini. Assistant, Tapos magkano ang sweldo niya? Nabasa ko parang salary grade 18 lang sila. Pwede 50,000 lang. 50,000 lang yun. 50,000 a month ang sweldo. Nako. Di ba? Mas malaki pa ang sweldo ng tapos mas mayaman sila sa atin. No? Oo. Diba? Anyways, abangan natin bukas attorney yung mangyayari, no? Yung trillion na yung peso, trillion peso March. Trillion peso March ba? Oo. Trillion peso So March. dalawa yon, 9 o'clock sa Luneta. Luneta. Tapos kinahaponan magko-converge sila kasama na yung mga religious group doon sa EDSA. People Power Monument. People Power Monument. At gusto ko sanang sumali, kaya lang baka magalit yung aking dermatologist. Napamagalitan ako. ngayon marami ng magpa-araw. artista na nagpaabot ng dadalo sila. Una kayo na si Ogie Alcacid, sabi niya pupunta sila mag-asawa. And then si Tuesday Vargas, sabi niya pupunta rin sila. Of course si Vice Ganda pupunta rin daw sila. So inaasahan natin maraming personalities na dadalo diyan bukas at yun nga, ingat tayo mga katambay sa mga gustong pumunta bukas sa baka may manggulo baka may manghajak at kasi ini-insist lang ng mga conveners niyan o ng mga organizers, hindi sila nananawagan ng resign Marcos o bring him back, home bring home Duterte. Ang gusto lang labanan ay yung corruption mismo. Oo, yung sistema hindi hindi sila nanghihingi ng change of leadership at hindi sila nananawagan din ng pagbabalik ng leadership ng nakaraang administrasyon. Kaya lang may mga iba pang ang tawag diyan gustong i-hijack ng mga DDS itong rally bukas. I-claim nila na sa kanila yon at people power daw yon against PBBM. Gusto nilang i-hijack. May nakikita na ako kaninang video may mga tarpaulin sila. May mga tarpaulin sila na pinapababa nila si PBBM. Pero pag binilang mo sila, mga 10 lang. Ewan ko anong gagawin ng mga organizers tomorrow pag nakita nila yung mga tarpaulin na yun. Kasi nag-announce sila, bawal magdala ng ganitong tarpaulin. So siguro kukumpiskahin nila yon. In fact, nangyari din yun nung press ko naman nung Martes, nung sa Tindig Pilipinas, press ko, actually, na-invite din ako ron yun din ginigit ng mga organizers na walang panawagan ng resign. Bago magtapos yung press con, may mga dumating na may mga placard na resign Marcos. Sinita sila ng ibang mga organizers kasi sabi na hindi yan kasama sa usapan natin, hindi yan kasama sa panawagan namin. At even nga yung kaliwa, sila Kong Sandanya, sabi nila kapag sinanawagan kasi tayo ng resign Marcos, makikinabang sino papalit? Si Sara Duterte. Si Sara, mas malala, mas corrupt, at mamamatay tao. Nakakatakot. Sabi pa naman ni papapatay pag nakabalik daw sila nagpresidente si Sara, pauubusin daw niya yung mga Ilocano. Sabi ni Baste. Gusto niya maging Secretary of National Defense. My God. Para gegerahin niya, magdedeklara siya ng gera sa mga Ilocano.
Hindi niya naintindihan ano ang function Trabaho ng niyang- ng national defense. Mhm. Oo. Ang Pilipinas po, unang-una, wala naman tayo mga states eh. Di ba? Iisang Oo, lang tayo, isang isa- estado. Oo. So hindi separate ang mga probinsya, iisa lang ang ano niyan, iisa lang ang Secretary of National Defense niyan. Ang national defense Defense nga. against foreign For powers. Hindi Mhm. naman foreign yung Ilocano. Ilocano. My God. Oo, Hindi talagang, naman wala namang rebellion sa oo. sa Rebellion. Ilocos Oo. para igirahin mo yang Ilocos. 'Di ba? At parte ng trabaho ng Secretary of National Defense ay protektahan ang Ilocos kasi part ng Pilipinas yan eh. Yes, dapat Diba? protektahan nga. Hindi yung papapatay daw o Hindi mo ubusin gagawin. daw lahat. Ano? Oo. Anyways, Teka muna, bago tayo matapos, may naalala lang ako kasi may napanood akong video doon sa Senate hearing, mhm. yung mga tungkol doon sa agriculture smuggling. Warning lang naman sa mga smugglers, itigil nyo na yung agricultural smuggling. Kasi talagang may instruction si PBBM. Kung in the past, meron diyang smuggling talaga kasi pinapapayagan. Ngayon, may instructions talaga si PBBM. Bawal yung smuggling ng agricultural products. In fact, there is an amended anti-agricultural smuggling law. At ang punishment dyan, capital punishment, non-bailable, at saka life imprisonment. Mhm. Okay. Nagkaroon ng Senate inquiry tungkol doon sa may nahuli kasi sa Subic. Mhm. No, ang gusto ko lang i-correct kasi tinanong yung isang official ng Bureau of Customs, ayoko nang banggitin kung sino siya. Mabuti na lang na ipaliwanag ng tama ng aming commissioner kasi napaka-bright naman yung commissioner ng Customs, naintindihan niya ang proseso. Sinasabi niya na ang examiner at appraiser daw ang may kinalaman kung papayagang mag-import o Mhm. papayagang gamitin yung accreditation. Ang ginamit na word license accreditation, hindi ho examiner. Kasi ho, yan ay nag-a-apply ho sila at pag nag-approve, papasok ho sa system, sa electronic system, sa computer system ng Bureau of Customs. No, yung pangalan ng consignee. At hindi pwedeng pindutin ng examiner kasi may pinipindot yan. Hindi Mhm. pwedeng i-allow, hindi pwedeng i-assess, no? I-assess ng examiner at ng principal appraiser kung yan ay natanggal Nagamit na, oo. tinanggal na sa system or suspended siya or revoke yung license. It is the system. Wala hong pwedeng gawin yung examiner na siya ang mag-a-approve kung pwede ba itong mag-import o pwede mag-lodge ng entry, ng import entry or goods declaration. Nasa system ho yan. Until such time na ni-revoke yung kanyang accreditation at yan ay ibablock na ng MISTG, ibablock na ng aming Management Information Systems Technology sa system, kahit haluhong pindot ng examiner dyan, wala siyang magagawa. Mhm. So, hindi ho yan discretion ng examiner kung allow siya mag-lodge ng entry gamit yung consignee na yon. So, kawawa naman yung mga examiners at mga principal appraisers ng Subic. Kaya, pag mali kasi na pinagbibintangan sila ng mali, pinagtatanggol ko ho yan. Mhm. Pero pag may gagawa silang kalokohan, hindi ko ho ipagtatanggol yan. Pero in fairness, mabuti na lang na-explain ng commissioner ng ganon. Pero sana mag-aral-aral naman itong ibang mga customs official, alamin nila naman yung tamang proseso at para tama din ang sagot nila doon sa Senado. Kasi syempre yung mga senator hindi naman nila alam na Oo, yung kung ano technical yung process oo, niyan. yung technical yan, hindi naman nila alam yung process. So, bago naman sana pumunta sa Kongreso o sa dapat alam nila. O kaya bago sila mag-assume ng kanilang position, dapat aralin yung proseso. Mhm. Hindi yung bara-bara lang. And speaking of agricultural smuggling, tigil ngayon ang ang Tigil importasyon nyo na yan. ng ang bigas. So definitely ngayon walang rice smuggling at i-extend pa nga ng DA Warning sa mga examiners, binanggit ni-request dito sa akin ni District Collector of MICP ng Rizal. Ma'am, discuss mo yung amended anti-agricultural smuggling law para madala na yan, matakot na yung mga smugglers na yan. Kayo naman mga examiners appraiser, pwede ba
Huwag kayong makikipag-deal sa mga ganyan kasi pag nahuli kayo, putya naman, you will be dismissed from the service. Mhm. At attorney, wala na tayong oras na naman. So magpapaalam na Sorry. tayo at magkikita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Muli mga katambay, maraming salamat. Ako po si Confi Manalo. Maraming salamat sa pagtsatsaga niyong makinig sa amin. Okay. Sana po ay may marami kayong natutunan at sana po ay hindi lang may natutunan kayo, sana po may na-entertain din kayo. At pwede ho kayong magbigay ng mga tanong dito o mag-suggest ng topic para ma-explain namin sa inyo na susunod. Maraming salamat ulit. Kita-kits next week. Bye-bye! The preceding program